Ito yung driving light comparison and testing natin ng Helston M69 at ng TDD X Pro. Ito yung ating Helston M69. Meron itong DRL na kulay red o red light dito sa loob ng kanyang bulb. At ito yung kanyang low light, ang yellow light na may kasama na always on na red light. At ito ay may wattage na 35 watts para sa single unit nito. So bali pag dalawang unit na ito ay magiging times 2 at aabot ng 70 watts para sa dalawang unit nito. Sunod naman natin yung kanyang white light. Ito yung nagsisilbing high beam ng ilaw na ito. At ito ay merong wattage na nasa 35 watts din para sa single unit nito. At para sa pangatlong mode nito, yung pagsasamahin yung dalawang wire nito, yung wire para sa white at saka sa yellow, lalabas yung kanyang combination light. Dito, meron itong 33 watts para sa combination light nito, yung pinagsamang white at yellow na wire. Ito naman yung itsura ng kanyang wiring. Meron itong 4 na wire at yan yung bawat label ng bawat wire nito. Next naman natin ang ating TDD X Pro. Kaya ito yung napili ko dahil magkalapit yung kanilang presyo. So bali magandang choice ito para pagpilian, lalo na kung ang budget mo ay nagre-range ng nasa 3,000 pesos pababa. At dito sa TDD X Pro Eagle, ang low light nito ay mayroong 24 watts kada isang unit nito. So bali times 2 yung magiging total natin dito. Sunod naman natin yung white light ng ating TDD. Ito ay mayroong 24 watts din para sa single unit nito. Same sila ng wattage ng yellow light na mineasure natin kanina. At pagdating naman dito sa combination light, meron na lang itong 22 watts kada isang unit nito. So bale, times 2 ulit yung ating magiging total pag dalawang unit na yung ating pinagana dito. Dito ipapakita ko naman yung comparison sa laki at lawak ng ilaw ng dalawang ito. M69 yung nasa ibabaw at X Pro naman yung nasa may bandang ilalim. At yan yung pinagkaiba nila sa white light. Sunod naman natin itong kanilang yellow light. Medyo mas malaki pa rin ang ilaw na ibinubuga ng X Pro compared sa Helston na M69. At pagdating naman nila dito sa kanilang mix or yung combination light na kanilang ilaw, makikita nyo pa rin na mas malaki di hamak ang ilaw na ibinubuga ng X Pro compared sa M69. Pero medyo mas matingkad ng konti ang ilaw ng M69 compared kay X Pro. Kaya kayo na po ang bahalang pumili kung anong ilaw ang inyo pong magugustuhan. Ito naman yung ating lux meter testing. Dito magkakaalaman kung sino ba sa dalawa ang merong malakas na ilaw. Dahil hindi nyo po masusukat sa wattage ang lakas ng ilaw ng isang product. Kailangan po nating itong itest sa pamamagitan ng ating lux meter or ng kanyang lumens. Lumens po at lux ang magbibigay at magdidikta kung gaano kalakas ang isang ilaw at hindi po ang wattage. At dito sa ating testing, ang M69, ang kanyang white light, ito ay umaabot ng 4,500 lux para sa single bulb nito. Medyo malakas ito dahil medyo compressed sa gitna ang ilaw nito. At yung yellow light naman ito ay umaabot sa pinakamataas na reading nito ng nasa 3,100 lux para sa single light ng ating M69. At kagaya ng iba, pag pinagana na yung kanilang combination light ay bumababa na din ang lux ng bawat ilaw ng ating M69 dahil yung yellow light nito ay bumaba ng 1,000 lux. At pagdating naman niya dito sa kanyang white light, malaki rin ang ibinaba nito at umabot na lang ng 2,600 lux. Halos 1,900 yung nawawalang lux kapag combination light na yung ating ginagamit. Mas malakas pa rin gamitin yung mga single light nito kesa gamitin ang kanilang combination light.
Dito naman tayo sa TDD X Pro Eagle. Yung white light nito ay umaabot ng nasa 3,100 lux. Yan po, yung pinakamataas na kaya niyang abutin para dito sa kanyang white light. At pagdating naman niya dito sa kanyang yellow light, ang pinakamataas na kaya niyang abutin dito sa ating lux meter sensor ay umaabot ng nasa 2,700 lux para sa single bulb na gumagana dito sa ating testing. Single bulb or single unit lang yung ating mga ginagawang test dito. Sa road test lang tayo gumagamit ng 2 bulb. At pagdating naman niya dito sa kanyang combination light, yung combination ng white at yellow, ang yellow light nito ay umaabot na lang ng 1,900 lux para yan sa yellow light. At yung white light naman nito ay umaabot na lang ng nasa 1,800 lux. So bali sa white light nito ay may nawawalang 1,300 lux. At sa yellow light naman ay may nawawala na 800 lux kada isang bulb. Ito naman yung ating road testing ng ating Helston M69. Yung may DRL na red light. Yan yung itsura ng ating Helston pag ginamit na sa kalye. Naka-always on yung ating red light dito dahil yon yung kanyang function or maliban na lang kung lalagyan nyo ito ng separate switch. Dahil 3-way switch lang yung gamit ko dito para sa ilaw. Yung up nito ay para sa high beam at yung low naman ay para sa low beam. At yung third mode naman na combination light ay nakatap dito sa aking passing light. Para pag nagpassing ako ay gagana yung combination light. Dito kailangan yung lagyan ng diode yung 2 wire ng ating ilaw para hindi bumalik yung kuryente. Medyo tricky lang ng konti ang pagkakabit ng ilaw na to. Pero kung medyo sanay ka na ay hindi na ganun kalaking problema ang pagkakabit ng ilaw or pagpapagana ng combination light nito. At ito naman yung sample ng ating DRL kapag patay yung ating headlight. Yan yung kanyang red light. Then i-open yung kanyang yellow light at yung white light. Ganyan ito mag-function. Laging naka-open yung kanyang DRL. Isasabay na lang yung yellow light at saka yung white light nito. Kung gusto nyo lagyan ng switch yung kanyang DRL ay pwede naman. Nasa sa inyo na po ito. Yan po yung function ng ating Helston M69. Ilalagay ko po sa video description yung link ng aking pinagbilhan. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share at subscribe. God bless po at ride safe sa inyo pong lahat.